Mga anak, apo, mga manood na mga bago, kung kaibigan, shout out. Dina Esparagosa sa Butuan City at si Chatsili, si Mona Kasikas, mga kapatid doon, mga kilala ko, mga kaibigan ko. O kapatid mo day, lahat kayo diyan sa Chile, ingat kayong lahat. Aleluya sa inyong lahat mga anak. O lahat ng followers, God bless. At inyong lahat ingat. Paalaala uli ni nanay, ingat, tumawag sa pangalan ng Panginoong Hesus. O Panginoong Hesus, ito ang maiksing panalangin. Amen. Kaya mayroon naman tayo si nanay pag-aralan tungkol sa mga kamilyo. Pakinggan ninyo na naman mga anak, apo. Ano naman na itong mga kamilyo na ito na nakita ni nanay. Kaya mga anak apo, ito yung kwento natin ngayon. Why do camels have humps? Kita natin. Why do camels have humps? Sabi dito, camels have humps on their back and the places to store fat. It is the part that we live off in the food and water are score. Amen. A well-fed. Amen. A well-fed camel in good condition has a firm, upright humps after a long, exhausting, absent journey. The same camels will have the humps not floppy and bent over the one side. Pakinggan ninyo. There are two types of camel. The camels with two humps on each back, on the Bactrian camels. It comes from Asia and carries heavy loads across the cold high plains. The steep piece its long shaggy coat helps to keep it warm. The Arabian camel or Dromedario has only one hump. It is adapted to hot, desert places, having broad breadth to stop it from the sinking in the sand. The Arabian camel also has long eyelashes to help keep sand out of his eyes and nostrils that close up to keep sand out of his nose. Kaya makita natin mga anak, apo. Paliwanag ko lang dahil para maunawaan talaga natin. Kasi itong nakita natin na dalawang camel na bakit mayroon humps. Yung humps nila ay sa kanilang likod kung saan sila nagpundo ng taba. Ang taba na mabuhay sa pagkain at tubig upang mag-imbak ng kakaunti. O Lord, mapakain ng maayos ang kamilyo na mabuti ang kanilang kalagayan. Tapos na mahabang panahon sa paglalakbay sa disyerto, lahat ng kamilyo pareho na may humps sa baluktot. Baluktot yung mga humps nila. Magkabilaan. May dalawang klase ang kamilyo na mayroon dalawa sa likod. Ang ngalan ng Bactrian camel. Mula sila sa Asya. Mabigat na mga dinadala at malamig. Sila dumadaan sa mataas na malawak na kapatagan na damuhan na walang gaanong puno na kahoy. Ito yung mga dinaanan nila. Kaya ang Arab camel naman ay Dromedario. Isa ang humps para sa pag-angkop sa mainit na panahon na ay mayroon silang malapad na paa para pagtigil na di sila malubog sa buhangin. Parang protection nila yon. Na ang Arabian naman camel
mayroon din sila mahaba na pilik mata, eyelashes, di ba? Na nakatulong na hindi sila mapuying. At ang kanyang ilong may takip din na protektuhan ang kanilang ilong na hindi sila makalanghap ng buhangin. Ito ang mga kalagayan ng itong mga kamilyo na ito na dalawang klase na nakita ko ngayon. Kaya talaga yung ating Panginoon, mga anak apo. Ang galing talaga niya na tunay na itong mga kamilyo na ito, mayroon talaga silang mga wastong mga kalagayan na kung papaano sila mabuhay sa kanilang mga paggalaw, o sila kasi itong magdala ng mga mabigat na mga mga gamit para silang mga kalabaw pala. Sa ila naman, wala naman sa kalabaw siguro doon sa lugar nila. Sa atin mayroon, pero sa kanila mga kamilyo naman ang mga gamit nila. Kaya ang galing talaga ng ating Panginoon, mga anak apo, na kung saan lugar mayroon mga pangailangan ng mga tao, ito rin ang ginawa niya na doon mabubuhay ang mga tao sa mga mabigat na mga paglalakbay nila, na kamilyo rin ang gamit. Dito naman sa atin sa Pinas, sa mga hindi lang sa siyudad, sa mga natin, mga probinsya, ang gamit din natin mga kalabaw. Kaya di ba sa Luneta makita natin talaga bakit kalabaw yung nakasentro sa Luneta. Dahil ito nga ang kagamit-gamit ngayon. Kaya makita natin kung ano ba ang tinulong ng gobyerno natin ngayon. Di ba namigay sila ng kalabaw? Kasi ito ay para sa ating hanap buhay. Sa pamumuhay natin, lalo na sa tanim ng mga palay, kahit may mga instruktura na tayo ngayon, pero kailangan pa rin natin ang kalabaw. Ito naman sila, ang kailangan din nila doon sa lugar nila, mga kamilyo. So may mga uri pala ito sila, mga kalagayan. Kaya alam ng Panginoon sa bawat isa sa kanila, kasi dalawang kamilyo ito, sa Asia at saka sa lugar ng sa Mediterranean, yung sabi dito na nga lugar, sa Arabian camel pala. Arabian camel. So ibig sabihin dalawa ang klase ng nila doon, yung kamelyo. Kaya salamat tayo sa Panginoon na alam talaga ng ating Panginoon ang mga kalagayan tong mga kamelyo na ito. Kaya dalawang klase sila, iba-iba silang mga gawain at iba-iba silang mga kagamitan sa kanilang mga pangsarili. Kaya pinakita sa atin na para sa mga proteksyon din nila. Kaya ang galing talaga ni Lord, 'di ba? So kung tao, hindi pwede talaga makagawa ng ganitong mga pamaraan, kundi Diyos lang talaga yung marunong sa lahat ng bagay. Ano mang uring mga hayop sa ating bansa, sa ating mga lugar, kung saan man sa buong mundo. Iba-iba ang kagagamitan ng mga hayop na para sa ating panghanap buhay. Kaya praise the Lord sa inyong mga anak apo. Bye-bye, shout out uli sa inyong lahat. Kaya salamat sa inyo. Next time uli magbigay si nanay ng mga ating mga kwento na iba-iba naman. Kaya salamat sa ating Panginoon, mga anak apo. Ingat kayong lahat na ating na makita ko na kayo lahat ay nasa magandang kaayusan. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mga anak apo, bye-bye.